Muling pagputok ng Bulkang Taal pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 4 na minuto ang minor phreatic eruption. Umabot ng 900 meters ang taas ng ibinugang plume. Bago yan, may minor phreatic eruption ding naitala sa bulkan pasado alas 9 kagabi. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Di lang isa kundi 3 barko ng China Coast Guard ang namataan ngayong umaga malapit sa El Nido sa Palawan ayon sa isang maritime expert. Pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Jonathan Andal. Ganito kalapit sa El Nido, Palawan ang 3 barko ng China Coast Guard kaninang umaga, 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers, batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating US senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido kaninang madaling araw pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time, so taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 ka member countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-implement siya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Kahapon, personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-joint patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pumarada po ang daang-daang bata sa Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Museo Pambata. May hiling ang pamunuan ng museo na tiyak daw na ikatutuwa ng mga bibisita. At mula sa Maynila, nakatutok live si Katrina Soto. Katrina? Pia, daan-daang mga kabataan ang nakiisa sa ginanap dito sa lungsod ng Maynila na Paradang Pambata. Garden-themed float, mga kalesa, at mga kabataang may kanya-kanyang hawak ng gawa nilang mga bulaklak at mga dahon na gawa sa recycled materials. Ito ang makikita sa ginanap na Paradang Pambata na nagsimula sa National History Museum patungo sa Museum Pambata.
Aabot sa 500 kabataan mula sa iba't ibang barangay sa Maynila ang nakiisa sa aktibidad. Bahagi raw ito ng selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng Museum Pambata na may temang Isla Pambata o ang pagkakaisa ng mga bata mula Luzon hanggang Mindanao. Layon din nilang maiparating sa publiko ang pagnanais ng mga kabataan na magkaroon ng hardin sa museo. It's all about coming together, children, and putting out there the need for a garden in Museo Pambata. So it's all about the flora and the fauna and trying to bring back nature into this space. Maganda sa kalikasan. Mas makapaka-enjoy kami mga bata. Pwede kaming maglaro doon sa may garden para po lumakas po yung namin, mga katawan po namin. Yung environment po natin, saka po yung mga plants or yung garden po, parang mas nakakapagbigay po sa amin ng happiness. Like, mas na-expose po kami sa nature. Napuno naman ang programa ng kantahan at sayawan. Pia, matapos naman ang programa ay magkakaroon nga ng interactive activities sa loob naman yan ng Museong Pambata. At yan muna ang latest mula rito sa Manila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son.